pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas naman kung paano legal na paraan para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yon. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong informasyon. Sir, for the record po, hindi po tayo maglalabas din ng yung AMLA report sa Senate na sa impeachment court. Hindi naman kami pwede maglabas eh. Kasi ang AMLA, siya ang dapat na maglabas ng informasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung titignan yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Diba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede namang gawin na wala ka namang money laundering na fina-file, tapos magsisiwalat ka ng mga informasyon. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Na sinasabi ng batas, bawal yan, pwede kang makulong 8 years. Okay? Kaya, kung susundin natin ng batas, wala sanang problema. Sana to eh. Diba? Kumuha sila ng bank inquiry order. Nasa batas naman yan. Pwede sila mag-apply sa CA. Diba? E di, kung sundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. Sa ako. Excuse muna. Ay, mic. Wait lang. Ito, sir. Pwede, excuse muna. Naman yung TV, oh. Baba yung mic! Ay, teka lang, sir. Para marinig natin lahat, ha? Sir, pwede yung bumuka? Sige po, buka. Sir, pagkakita nyo sa tayo. One week lang, may lang sa inyo na. Papasalamat lang. Baba mo. Sir, may baba mo yung mic. Tapos kayo muna lahat. Sige na, para mapagbihan natin. Kawawa mo nakakano yan. Sige na. Papagbihan natin lahat. Ha? Kuya. Dito gilid. Sige pa, okay? Okay na. Okay, ayusin natin. Isa lang. Yan. Para makunan lahat. Para sabay-sabay na lahat, ha? Okay, tama. Dali. Yan. Okay. May suspense. Okay na yan. Okay. Okay. Kuya, baba ng konti. Yan. Okay? Baba pa ng konti. Yan. Okay na? Sige. Okay. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po, siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Ilang po kayo nag-file, sir? Okay. Attorney Mans, mabilan pa mga kuhan. Okay, sige na, ha? 5 minutes, 10 minutes, ha? Okay. Sige, unang tanong. Okay, ang pinahal po namin is isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A, RA 9160 na naamendihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Sir, naman po they have the power daw ang Congress at submina power. Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So, kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So, anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng informasyon ang AMLAC. So, kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala eh. Basahin po natin Section 8A at ang buong AMLA na batas, wala pong exception. Attorney, bakit nasa
kasama sa mga sinampahan ng reklamo yung mga kongresista mula sa liberal at bayan? Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila. Dahil kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba? Sila yung nag-motion, sila yung nag-second motion, at pinirmahan yung sabpina. Na dahil dun sa pinirmahan ng sabpina, nilabas naman ng AMLAC. So, yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw tungkol daw sa mga bond transaction na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming kliyente sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Kasuhan ng kaso. Ito na po yun. Sir, so what yung reaction sa daw ni Senator Laila? Tera. Ano po yun? Do you maintain na wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion daw sa account po nila Sir Manasseh? Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Diba? Ang sinampa namin kaso, tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Diba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yon. Siguro baka dapat sa impeachment court. Diba? Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Para saan pa mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Diba? Hindi ba parang awkward, diba? Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Pero may contribution ba sir dun sa billions of pesos sa nalaman ng bank account? Ang problema kasi hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito, sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Diba? Pero pag nakita namin yan, sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Sir, walang consent. Walang consent. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng sabpina na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila. Pero ganun pa rin, walang nangyari. Sir, reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibitions ng bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang bank secrecy law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Amending? Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Etong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Diba? So, kung meron kang ganung power, meron din mga limitasyon ng Kongreso. At ang limitasyon na yon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga impormasyon. So, in any manner nga, basahin yung Section 8A. So sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, you're saying na hindi rin to allowed na ilabas yung mga bank transactions and bank records ng Vice at ni Sir Carpio? Hindi, ang sinasabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong impormasyon. Ngayon, kung gusto lang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas naman kung paano legal na paraan para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yon. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong informasyon. Sir, for the record po, hindi po tayo maglalabas din ng yung AMLA report sa Senate na sa impeachment court. Hindi naman kami pwede maglabas Kasi ang AMLA, siya ang dapat na maglabas ng impormasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung titignan yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering.
di ba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede namang gawin na wala ka namang money laundering na fina-file, tapos magsisiwalat ka ng mga informasyon. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Na sinasabi ng batas, bawal yan, pwede kang makulong 8 years. Okay? Kaya, kung susundin natin ng batas, wala sanang problema. Wala sana to eh. Di ba? Kumuha sila ng back inquiry order. Nasa batas naman yan. Pwede sila mag-apply sa CA. Di ba? E di, kung sundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. Sir, You know, sorry po. Sir, is it correct to say na you neither admit nor deny the financial disclosures dun sa na nilabas ng AMLAC during the impeachment? Kaya una-una, sinasabi ko nga, paano namin madi-deny or ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my, sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Pero sir, wouldn't it be prudent for the Vice President and her camp as well, including you if possible, to answer those charges in the House impeachment hearing? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, no? Kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Atty. Carpio, dahil nga pribadong individual naman siya, na pilit na sinasama sa impeachment, eh hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Diba? Hindi namin kailangan na sagutin ang mga sinasabi nila Attorney De Lima, sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi naman kami parte ng impeachment proceeding eh. Kaya kami nagtataka, bakit pilit na sinasama kami sa impeachment proceeding, di ba? 2006 hanggang 2025. Di ba? Yun ang covered ng subpoena. Di ba? Hindi naman siya politiko, si Atty. Carpio. Di ba? So kayo kung nasa lugar niya, kayo na simpleng tao lang, di ba? Bigla na lang lumabas ang kaluluwa nyo, di ba? Since birth, hindi ba kayo aalma? Kasi may batas naman na bawal. Pero sir, yung allegation na tumanggap ang pamilya ng bisin ng pera mula kay Samuel Uy, alam ba yon ni Atty. Carpio? Does he have a knowledge kung may mga ganong pagpasok ng pera, ng deposits? Unang-una, sinasabi ko nga, I think Atty. Carpio will not be in a position to answer those questions. Kasi nga, hindi naman siya parte ng impeachment proceeding at unang-una, sinasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it through Attorney Michael Powa. I think na-monitor yun naman yun, yung mga statements ni Attorney Mike Powa at yung mga abogado nila sa kay Fortune Narbasa. Sir, ano yun? Si VP Sara lang ang may hawak ng bank accounts na yun. Walang ginagalaw doon si Atty. Carpio. Yung nga, hindi nga rin namin masabi nga kasi una-una sabi ko nga, maraming mga accounts, iba-iba naman ang accounts, di ba? Lahat naman siguro tayo, iba-ibang accounts, hindi lang isa. So, hanggat sinasabi ng AMLAC na mabigyan kami ng kopya kung saan nanggaling ang mga sinasabi nilang mga summary of transactions, di ba? Mahirap mag-speculate, di ba? Hindi pwede mag-speculate sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano talaga yung specific transaction na sinasabi nila. Sir, let's... I think that should be properly addressed by the lawyers of VP Sara, no? Sir, last hearing, pinaspone ng mga lawmakers yung pagbukas ng BIR records of Atty. Carpio and Vice President Sara Duterte. And I understand Atty. Carpio's another petition questioning that move, I mean yung pagsubmit. Yung sa records. BIR? Yes po. Ngayong April 29, pagdedesisyonan daw kung bubuksan o hindi. Ano po yung comment natin dun sa... Well, unang-una, sumagot ng OSG dun sa petisyon na sinampa namin sa RTC para pigilin, no, yung paglabas ng mga annual tax returns na yon, no. At ang nangyari na monitor din namin na sinelyuhan naman, no, ng BIR Commissioner. Ngayon, kung alam mo na may kaso, di ba? At alam na nila na may kaso, hindi ba dapat parang antayin muna ang desisyon ng korte, di ba? Kasi judicial courtesy yan, di ba? Alam mo na magdidesisyon ng korte, bakit mo pangungunahan? Di ba? Nasa sa kanila yun kung anong gagawin nila. But may initial resolution ng TRO, denying ang TRO dahil nga daw moot, di ba? Pero sabi namin, nag-motion for reconsideration kami kasi hindi pwedeng moot kasi nga sinelyuhan naman eh. So ang broader issue rito, pwede bang gamitin
no, ng House Committee on Justice ang tax returns. Diba? Pwede ba lang gamitin nang walang consent ng mga taxpayers? Sir, should the lawmakers decide to open the box sa Wednesday, is this another para opportunity for the camp of Attorney Carpio to challenge again that move sa court if ever lang buksan nila yung Well, BIR record? kung mangyayari na yun, then we will just have to inform the court, no? Kasi may kaso na yan. We will just inform the court na itong ginawa nila and then let the court decide if whether or not that action of the supposed future action of the House Committee on Justice is constitutive of contempt or not, no? Sir, sinabi po ni Congressman Joel Suman na yung ginagawa po nilang hearings, including sa pagbukas ng mga salin and bank records ng Vice President and her family, ay hindi po siya fishing expedition. Do you still maintain, or does your camp still maintain, that what the House is doing is already, it can be considered as a fishing expedition or not? Well, I don't want to comment on the side of VP Sara as the subject of the impeachment. But as for Attorney Mans, siyempre sa amin fishing expedition, di ba? Di ba ang posisyon lang naman ng impeachable officer as Vice President 2022 to 2025, di ba? Pero kung makikita niyo yung tax returns na gusto lang buksan 2006, di ba? Tapos itong gusto lang bank reports 2006 din. So 2006 to 2021, hindi ba fishing expedition 'yon na hindi naman unang-una, hindi naman covered ng term ni VP Sara. Pangalawa, si Attorney Carpio, hindi naman siya politiko. Bakit kailangan mo pang usisahin ng tax returns niya at saka kanyang mga bank transactions, di ba? It's a fishing expedition precisely because of the all-encompassing and malawak na gusto nilang informasyon. Di ba? Kung sabi nga nila, sufficient in form and substance na yung complaint, bakit ka pa kailangan kumuha ng ebidensya? Di ba? Sabi na okay na yung complaint. Tama na sa form, tama sa substance. Di ba? So bakit meron pa tayong ganito na mga nangyayari na sinasabi na pa yung mga tax returns, sinasabi na pa yung mga bank transactions prior to 2022. Ha? From 2006 to 2022. So a period of around 16 years. Di ba? Hindi ba phishing yun? Kayo sumagot. Di ba? Okay? Sir. Ano yun? You're ready to face the Senate impeachment court kung itatransmit ito? I don't think we can properly appear in the impeachment court. Kasi unang-una, hindi naman subject sa impeachment si Attorney Carpio. Diba? Siya ay pribadong individual at ang abogado ni Attorney Carpio at abogado ni VP Sara ay magkaiba naman. So I think we have to respect the different lawyers, no, kay VP Sara, no. I think if you have any questions regarding the impeachment proceedings, they are the best ones to answer that. Thank you, sir. Okay? Okay na? Thank you. Ano daw? Ay, yung papel. Sir, salamat po. Salamat po. Ito ang nagbunsod kung bakit nabuo natin noon ang Laban Kasama ang Bayan. Yeah. Kasama natin sila General Parlade sa panahon ni former President Duterte at sa generosity po nila Pastor Apollo Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ na mga kapartner natin, SMNI, dahil nga nais nating isalba, lalo na si Pastor Kibuloy, si Pangulong Duterte, ang mga kabataan na nare-recruit. Ang mga magulang na nalilito at nakoconfuse at walang matakbuhan. Dahil sa panahon na yon, ma'am, na binuo natin ang Laban Kasama ang Bayan program, ay hindi pa masyadong nailalantad ng lubusan itong recruitment schemes na ito. And yet, ma'am, matapos ang success na yon, nakakapanlumo at kalunos-lunos pong balita 2 days ago, 19 po na kabataan ang patay. Halos
out of 19 ay mga 80% nito kabataan. Doon po sa engkwentro ng New People's Army, CPP, NPA, NDF sa Toboso, Negros Occidental. At sa 19 na namatay, mga kababayan, ay 2 po mga batang teachers, active faculty. Teachers talaga. Ang isa sa UP Manila nagtuturo, ang isa naman ay sa Cebu, ang isa ay active student council officer sa UP Diliman. 3 puro babae at ang isa ay naging kabataan party nominee pa noong 2025 or 2022 and halos 3 sila ma'am na organization na nag-recruit sa kanila para maging NPA sila at doon sila mamatay. 3 organization na binubulgar natin palagi. Anak Bayan, Kabataan Party, and League of Filipino Students. Ma'am, ikaw nagsabi nito, one life lost is one too many. Ma'am, go ahead. Yeah, pero Eric, it's more than that, 'di ba? Kasama ang CEGP, tama, may correct? Yes, correct. NUSP, SEP. NUSP. Yeah. Yes. Tama? At may isa pa ma'am nag-cover. Kinover up niya pa, sabi niya hindi yan NPA. Journalist namin yan, Alter Media. Naalala mo ito? Yes, yes. Ito yung CPP created organization na nagkukunwaring alternative media kasama ang bulatlat.com, Ma'am Lorraine. Yeah, yung what's enraging is yung lumalabas na mga statements from the mga recruiters, yung mga prente na nasa student council kunyari ng UP, no, nandyan, mga nagsasalita at inuulit yung naratibong kasinungalingan ng mga aktivista lang ito o mga teachers, mga researchers, etc. na linya ng CPP na i-explain ni Eric mamaya, no? Yun nakakainit ng ulo talaga at nakakagalit kasi kayo mga walang hiya kayo. Buhay kayo, 'di ba? Tapos ngayon, kaya ninyo sinasabi yung mga linya na yan, na minamatay na dyan, no, ng mga kabataan, ay para makapag-recruit pa kayo ulit, at para may mamatay ulit, pero kayo, mga walang iya kayo, buhay pa rin kayo. 'Di ba? Lalo't lalo na yung mga nandyan sa Kongreso, yung Makabayan Black, mga CPP, mga komunistang, teroristang recruiters, yung mga yan, nagtatabaan, ang lalaki ng mga tiyan, napakakomportable ng mga buhay, yung mga anak nila, hindi nila pinoprotektahan nila na magsumali ng NPA, pero sila, pag nangyari na yung mga ganyan, yan, poprotektahan nila yan. Yung Kabataan Party List, naglabas na kaagad ng ng statement, di ba? Correct. Mantalang Correct. sila yung otro, sila yung nangunguna diyan, no? Kaya pero itong kalokohan na ito, tagal na nito no? Dapat talaga nung panahon ni Digong tapos na to Tatapusin, patapos na ito. Kaya natin binoto yung adik na yan sa Malacanang, yan si Bangag. Kasi sinabi niya itutuloy niya 'di ba? Pero anong ginawa niya? Nakipag-alyado siya sa CPP, sila ni Tambaloslos, para meron silang attack dogs laban sa mga Duterte, at ngayon lumalakas na naman sila, no? So, Eric, pwedeng paki-explain kasi ang naglalabasan ngayon ng mga, although alam na ng mga kababayan natin, kailangan lang natin ulit-ulitin kasi kahit kayo, kahit alam ninyo, ulit-ulitin nyo yung pag-explain at yung pakikinig kasi ito yung challenge ng buhay natin, na nabuhay tayo dito sa panahon na ito. Kasi yan ang mission natin. Kailangan mawala na yung salot na CPP na yan. Kung hindi nalilipad ang Pilipinas. Talagang lugmok. Nakikita ko kasi dito sa Japan, wala kasing ganyan. Sa maraming bansa, walang ganyang sumpa. So, nakakaandar sila. So, yan ang mission natin. So, makikinig tayo sa sabihin ni Eric kung ano yung strategy nila, anong gimmick ng mga walang yang yan, para maintindihan natin, para maituro natin sa mga anak natin at sa mga kapitbahay natin, pamilya natin, no? Okay. Correct. Eric, ano ba itong bakit nila sinasabi ngayon na mga aktivista yan, pero halat obvious naman na NPA? Kasi tinatago nila ang katotohanan para patuloy ang panlilinlang at panloloko. The main elements of recruitment of the CPP, NPA, NDF are deception and manipulation. Deception, pagsisinungaling. Manipulation, yung brainwashing, mind conditioning, nang ginagawa mo tama, you're a hero. Inililigtas mo ang bayan. Manipulation yon. Lalo na sa mga murang edad ng kaisipan, mga wala pang karanasan sa buhay, madali kang maniwala dyan. Ang tawag nga, ma'am, ng termino na naririnig ko na ginagamit ngayon ng NTF-ELCAC sa communication line, terrorist grooming.
Ginugroom ka, hindi mo alam, terorista ka na pala, kala mo bayani ka. So yung tanong ni Ma'am Lorraine, how do they do it? Bakit paninindigan nila na researcher, community journalist, at mga peasant workers at organizers lang? Sapagkat kapag hindi nila yan gagawin, mabubulgar ka agad na ang mga front organizations na ito ay sila ang nagsisilbing recruitment agency papunta sa terrorist organization ng CPP, NPA, NDF. At ano po ito? Halimbawa, Anak Bayan. Don't be confused mga kababayan, ang Anak Bayan na iba po sa Akbayan. Ang Anak Bayan ay CPP, NPA, NDF created and controlled organization sa youth sector nila. Ang Akbayan po, yan kina Hontiveros yun. Hindi yan connected sa CPP, NPA, NDF. Ngayon, ang LFS, school-based ito na organization, at ang CGP, school-based din sa mga editors, and then yung isa, Ma'am, Kabataan Party. Ito yung ginagamit nila sa multisectoral, sa sectoral and broader perspective ng recruitment na kunwari may political party ang mga kabataan. Pero iisa lang po ang nagkukumpas nito mga kababayan, don't get confused. Communist Party of the Philippines. At sa loob nito, mayroong underground organization na ang tawag po ay Kabataang Makabayan. Diyan nagsisimula ang recruitment papunta sa armado. Para maitago sa mga magulang, sa school authorities, Ma'am Lorraine, mga kababayan, palalabasin nila na sila ay mga pumupunta sa kanayunan, kunwari sa mga sakada, sa mga katutubo, sa mga tribo, sa mga magsasaka para mag-research. Pero hindi nila sinasabi sa mga magulang, sa mga teachers sa school authorities na ito ay immersion, ito ay integration, ito ay preparatory step for deployment to the NPA. Kaya, kawawa talaga, walang mga combat experience ito. Kung ikukumpara mo sa AFP, Ma'am Lorraine, mga kababayan, hindi po sila made for combat fighting skills. Mga kabataan ito, iba young teachers. Pero ginagamit ng CPP, NPA, NDF sila dahil sila ang ginugroom na maging kadre, maging organizer, maging leader ng Communist Party para mag-recover sa kanayunan. Ang lahat ng ito po ay patuloy na nangyayari sapagkat hindi na illegalized. Hindi po nadideklara na illegal at hindi na papaila ng kaso. Itong sila Antonio Tinio, itong sila Teddy Casino, itong sila Cristina Conte, itong sila Brosas, sila Castro, they should be held accountable criminally for terrorism recruitment and terrorism protection because the organizations that are being used like Anak Bayan, Kabataan Party, LFS, Makabayan, Bayan Muna, Bayan, etc. Iisa lang po, yan ang kumpas, kapareho sila, mga CPP, NPA, NDF sila. Ngayon, kung hindi ito madeklara ma'am na illegal sa schools, sa universities, at hindi may deklarang illegal sa Kongreso, dahil sila ay konektado sa terrorism activities ng CPP, NPA, NDF, the never-ending cycle of deception and manipulation will persist. Kaya marami pong namamatay pa rin na kabataan dahil naluloko pa rin sila. At nabibigyan sila ng protection, lalo na kung sabihin nila, paano tayo maging NPA? May congressman tayo. Paano tayo maging NPA? Mayroon tayong nagsasalita sa Congress, wala tayong dalang armas. Yes, walang dalang armas sa syudad, sa lungsod, sa schools, pero papunta sa armado. At ito ma'am ang proof. Sunod-sunod na ito ma'am, binilang ko in a matter of 4 months ma'am, puro kabataan at estudyanteng mga namatay, puro mga galing sa state colleges and universities, 8 na ang patay, at 3 or 4 ang nahuli. In a matter of 4 months, 8 ang patay ma'am Lorraine. Puro mga estudyante, at ngayon may nadagdag pa 2 young faculty members na mga members din ng Kabataan Party at Anak Bayan ma'am Lorraine. Alam mo, yung pinaka malakas ang boses dito sa pagre-recruit at yung maingay, ang malaking bunganga, yung mga hindi nag-NPA. Diba? Correct. Ang tataba ng mga puwet niyan, sina Carol Aurelio. Oh. Donya yan si Carol Aurelio. The very passionate, kaya kung magsalita, kala mo, napaka-moral, patriotic na talagang parang human rights advocate, pero recruiter yang Carol Aurelio na yan. Okay? May kaso kami sa korte ngayon, pero wala akong pake. Yun ang totoo. No? Yeah, So, ongoing yan.
Yeah, tsaka si Teddy Casino, yung mga name namin, alam mo, yung what gets to me, alam mo Eric, yung mga kwento ninyo, tsaka kwento nung nalaman natin, katulad si Chad Book. Ayan si Tony Lavinia, sabi siya ng sabi na si Chad Book, at tsaka yung mga CPP. Tony Lavinia kasi super good friend ng CPP yan, abogado yan ng mga komunistang terorista. No? Correct. Hanggang ngayon, ang sinasabi sa kanya, ang kanyang title ay teacher, volunteer teacher, di ba? Volunteer teacher. Teacher Chad yung tawag sa kanya, ma'am. Si Peter Chad. Oo. Pero nalaman namin, mga 1 month pa lang sila, no? Ayaw na niya. Pero before siya, nung recruiter pa lang siya, laki ng bunganga niyan, si Chad Book, di ba? Talagang very radical, no? Talagang radicalized si Chad Book. Pero nalaman namin kay Jong, no? Yung kasama niyang nag-surrender kasi si Jong. Tama. Na 1 month pa lang ayaw na ni Chad Book. Gusto niya lang bumaba. Gusto na niyang mag-surrender. Pero yung pala, pag sumali ka dyan, madaling sumali dyan, pero mahirap umalis dyan. Tama ba, Eric? Can you tell us how and why? Yeah, sapagkat una sa lahat, ma'am, tatakutin ka na kapag umalis ka, marami ka ng alam at makaisumbong mo kami, so pwede ka naming habulin at pating pamilya mo. May threat talaga yan. Pangalawa, pag nag-cooperate ka sa gobyerno at sa military, lalo na, papatayin ka talaga ng kilusan ng CPP, NPA, NDF. That is also true. At marami na kaming mga namatay na mga kasama dyan, Ma'am Lorraine. At pati ako nga, under now, mayroon akong SO, standing order yan, napatayin ako pag natsimpuhan ako. At iba pa mga kasama natin, sila Noel, Amihan, sila Marikit na yan, may mga standing order din yan. At pangatlo, ma'am, mahirap ka umalis dahil balik-balikan ka. I-recruit ka muli. Pupuntahan ka ang pamilya mo, maliban sa tinatakot ka. So you're correct, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Once you get inside, it's not easy to go out. Sapagkat nakataya ang buhay mo at kaligtasan mo at pati pamilya mo kapag umalis ka. Lalo pa kung mag-surrender ka at mag-cooperate ka sa government, papatayin ka nila at wawasakin nila ang buhay mo. That is true. Pero Eric, bakit yung kay Honey Kapampangan, no? She wanted, nung nagsumali siya ng NPA, gusto na niyang bumalik sa nanay niya, tapos nagsulat siya, di ba? Naalala mo yung kwentong yun. Hindi ko makalimutan yung kwentong yun. I think this was in Misamis or Bukidnon. Somewhere in Mindanao. Oo. And then, nung nagsabi siya sa mga kakolektiba niya na babalik na siya sa nanay niya mag-aaral, she was tortured for 2 months and raped every day. Tapos nung huling araw ng buhay niya, pinapili siya kung ano yung panong paraan ang gusto niyang mamatay, baril or saksak. Pinili niya baril. Tapos pinagawa siya ng hukay. Tapos doon siya pinatay, binaril siya, tapos doon siya na ano. So, bakit yung anong klaseng karahasan, Eric? Bakit gusto lang niya bumalik na? Bakit ganon? Bakit umaabot pa doon sa ganong punto? Kasi mayroon siyang 18 years old. 18. Yeah. But when she was recruited, I think she was only 16 or 15. Yeah. Oo, yun. Yan. Umabot sa ganong karahasan na hindi na makatao, karumal-dumal talaga, pusakal na karahasan. Sapagkat they doubted, nagduda pang pamunuan ng CPP, NPA, NDF in that area na siya ay magsusurrender sa army. At nagkakaroon na yata na siya nakita itang sketch sa kanya tungkol sa area ng kampo. So pinagdudahan siya that she was about to reveal yung location and she was about to cooperate sa pinakamalapit na detachment. Kaya wala nang pag-aalangan, talagang siya'y pinahirapan at tinrato sa parang hayop. Ginahasa pa. So, kasi those images never leave me, Eric, eh. Parang, and then yung isa pa, yung Kirima Tariman? Hindi, taga Iloilong bata, 21 years old. Ay, si Malvin Cruz. Correct, Malvin Cruz. Ang nag-recruit kay Malvin Cruz, si Raul Manuel ng Kabataan Party List. Kasi correct, nung namatay siya, Eric, mga kababayan, nakachinelas lang siya, tapos ang laki ng backpack niya, tapos may tubig siya. Yung tubig na ganito, no? Doon, kaawa, this is somebody's child, di ba? Na, correct. Kakaawa. Grabe, talagang itong pinagagawa. At nagpaalam siya, ma'am, di ba kagagraduate niya lang sa BS Mathematics yata?
na mag-a-apply ng work, yun pala papunta na sa NPA. Yeah. At akala ng mga magulang niya, nag-apply na siya ng work, kaya hindi na nila makontak. Yun. Tama ka, Ma'am Lorraine. After 2 months, namatay siya sa enkwentro sa Miagao, Iloilo. Sa likod lang ng malapit lang sa UP Miagao. Kilala mo siya, Eric, di ba? Kilala mo yung Ang kanyang uncle. yung uncle. Nakasama ko. Na-recruit din namin dati sa Anak Bayan at naging member ng Communist Party at nag-integration sa NPA din. Si Kapoy. So ano yung can you put it all together, Eric? Ano yung status ngayon ng CPP, NPA, NDF under Marcos? And why is this recruitment still going on? Marami na naman silang pera kay Bangag, eh, di ba? Yes, that's one thing. Ni Bangag. So That's one thing, ma'am. ha? That's yun? one thing. Malaking bagay yung Yeah. pera. Yeah, so Malaking wait, tulong yun sa recruitment. Mga sindikato lang naman sila eh. Bakit wag na lang nila tantanan na lang nila yung mga anak? Hindi pa pwede 'yon kasi ang tingin ko talaga sa kanila, wala na yung communism ideology. Hindi talaga. Wala na. Sindikato talaga sila, crime syndicate, 'di ba? Talagang ayan sila Lisa Masa, ba't tumagal na yan diyan, 'di ba? Ang tatabaan na. Oo. Sila Diyos pwede ko, slim. Yeah. Sila Fidesz, di ba? Nagtatabaan at nagnalakihan. Tumanda na talaga dyan. 70s na ito mga pinag-uusapan natin. Mga palo na ng 70s, 80s, no? Tama. So, ang sabi ni Peter Mutok, kumukubra na lang yan. Kumbaga parang shares, parang board, parang mga shareholders na lang sila. Parang ganyan. In other words, That's correct. sindikato, That's di ba? Yeah, Oo. so if it's a sindikato, wag na lang sila mag-recruit na ng mga anak natin. Pwede ba yon? But they capitalize on it. Walang maging saysay ang kanilang organization pag walang mga kabataan, pag walang mga sectoral recruitment. Kasi yun ang reality ng kanilang pinapakita. Buhay pa kami. May lakas pa kami. Pero doon sa tanong mo, Ma'am Lorraine, kung malakas pa ba talaga at makakapag-recover pa ba, in as far as the armed capability and the capability to launch terrorism, to attack and destroy the government, malabo. Hindi ko nga na-imagine, ma'am, na babagsak sila sa ganito, no? I think the NPA forces all over the country is less than 1,000. From a high of around 10,000 regular fighters nang pumasok si Pangulong Duterte. Pagbaba ni Pangulong Duterte, kulang-kulang lang sila mga around 1,500 ang naiwan. And then ang mga baryo at mga barangay na nakikilusan, committed na nagnipis by more than 90%. Ang hindi, ma'am, natapos dahil inabutan ng termino si Pangulong Duterte at ito ang pinalakas ni Marcos at Romualdez ay ang kanilang urban recruitment, urban operations, kung saan nakakakilos sila sa mga party list, sa mga schools, universities, nakakakuha pa sila ng pondo sa gobyerno dahil tumigil po ang legal offensives ng government. Naalala mo, Ma'am Lorraine, before tayo umalis sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, dinidiscuss natin anong end game nito. The end game will be law enforcement, legal offensive, and sustainment of information operations to protect the gains na nadudurog na natin ng kanilang main armed capability, which hindi ginawa ni Marcos. Ang sabi mo nga, mas binaliktad pa niya. Binigyan sila ng proteksyon, pinatigil yung mga kaso, hindi na inasikaso, tayo pang binalikan ng kaso, Ma'am Lorraine, at todo-todo pinunduhan sila. That's the reason kung bakit namayagpag muli sila doon sa mga traditional recruitment areas nila. UP Diliman, UP Manila, UP Cebu, UP Visayas, PUP Santo Tomas. Pero not that much area already. Pero sa ikaw na nagsabi, Ma'am Lorraine, the more na pinabayaan mo sila, the more na mamamayagpag sila. And one thing, before you know it, muli na naman sila nakakapag-recruit. At ito na nga, Ma'am Lorraine, in a matter of 4 months, nakita natin 8 ang namatay na kabataan, puro scholars ito, may 2 pang teacher ngayon na dadagdag, young professionals, at ngayon ay tuloy-tuloy pa rin sila sa schools at nandyan pa rin sa Congress, Ma'am Lorraine. Bakit? Dahil mas ginamit sila ngayon na para bang, sige, bira lang kayo dyan ng recruitment, basta birahin nyo rin ang mga Duterte, okay na sa amin. And that is a very serious crime na pananagutan ni Marcos at nila Romualdez sa mamamayan. Parang I also think that they continue with this, di ba? Because under Marcos, it became very lucrative. Tumanggap ng maleta ang Kabataan Party List, si Raul Manuel. Yes.
Si Arlene Brosas ng Gabriela, tumanggap ng maleta yan kay Martin Franz Romualdez. Castro. Si Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers. So, siguro parang may bago silang business model, Eric. Siguro naisip nila, uy, maganda to, di ba? And that's correct. pinalaki talaga ni Marcos ang ulo nito mga teroristang ito no? Talagang kami nagpadala kay Digong sa The Hague, di ba? May mga ganyan sila. Yes, isa pa yan. Isa pa yan. Right? So, At ma'am, naalala mo, ay kinakwento ko sa ito. Sabi ko, ma'am, may isa kaming meeting nung buo pang unit team kasi campaign period yun April 2022. Election is May 2022. Sa harap mismo, ma'am, ni Marcos, ni Lisa, ni Romualdez, hindi ko na mabanggitin yung ibang kasama, ma'am. Alam mo, kilala mo na rin yun. Tinanong ako ni Marcos, ni Bongbong, doon sa bahay ni Iniego yun. Sabi niya, what do you think will be the greatest threat to the government next after this Duterte administration? Sabi ko, the CPP, NPA, NDF. Well, I believe that, sabi niya. Inglesero yan, ma'am. Naka-short siya na puti, pula ang t-shirt niya. Si Lisa naka-duster. Nakala mo nagwalis sa puno ng mangga. Mag-meeting. Alam mo, tumayo si Romualdez. Let me take care about that. That's the word of Romualdez, mama. I cannot forget that. Let me take care about. Let me take care of that. Yun palang ibig sabihin ng let me take care of that. Punduhan sila, gamitin sila para sa mga Duterte. Wala akong kalam-alam nun, mama. Nang sinabi ni Marcos na yan, I believe that. Tapos nang lumaki ang mata ni Lisa, then tayo si Romualdez. Si Martin, let me take care of that. So, ito naman, ang binabanggit mo. Yeah. Alam mo, we were understanding it more in hindsight, kasi naalala ko din, now we get all of what's ganyan. Kaya pala, di ba, naalala ko, nag-program ang SMNI kay Bangag, yung campaign. And then I asked a question, kaibigan ba o kaaway ang CPP? Kasi remember, we were asking that from all the candidates, di ba? And we wanted to get the answers. And then his answer was, tama yung sagot niya, paano magiging kaibigan ang nagpapabagsak sa gobyerno? Something like that. But at the pit of my stomach, I felt something wrong talaga. Now, you know what? Next time, I'm going to listen to myself even more kasi malamig talaga yung naramdaman ko. Hindi katulad pag kunyari, yung sincere na nagsasalita that time, and yung shifty yung gaze niya, shifty gaze na hindi, alam mo yun, ang sama ng pakiramdam, yung instinct natin, deep wisdom yan Kaya sabi ko, next time, makikinig talaga ako sa sarili ko. Kasi talagang yung sagot niya, parang tama, pero yung pala, yung pala, budolero palang sinungaling ng adik na yan. Naalala mo na interview siya ng SMNI. Yeah. What will you do, sir, if you become the president at ikaw na ang frontliner ngayon sa nearing the election about the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict? Sabi niya, why would you stop or remove a program that has been a success? Naalala mo yan, mo? Sabi niya, paano mo mapapatigil ang isang programa na puno ng success pa? Pero remember, Eric, pagsimula pa lang nila, si Cheloy Garafil yung communication secretary, asawa na si CPP, di ba? Pagkatapos pinagbawal yung red tagging, Correct. Pinagsasabi, di ba? Grabe. And pinatigil ang Barangay Development Program. Nire-align ka agad. Naalala mo yan, Ma'am Loren, 4 million per barangay na nga lang, pina-realign pa. At pangalawa, Ma'am Loren, tama ka, yung NTF-ELCAC ay kinapon nila. At hindi na siya pwedeng lumarga muli sa mga ginagawa natin noon na mga direct to schools, direct to communities, direct to factories, direct to barangays, direct to agencies of government, direct to OFW. Nagkakaroon tayo, ma'am, ng security awareness and orientation led by the National Intelligence Coordinating Agency. Lahat yun stop. Yeah. Really? Is it so? Yeah, stop. Wala na ngayon. Pag-upo niya palang stop na lahat. So, ang galing nung strategy, Parang andyan yung LCAC, pero it's not the same, Pero I'm still grateful it's still there, di ba? Okay pa rin. At least nandyan pa sila. Andyan pa sila. They're just holding the line. Kasi it's hard to
to be the old LCAC na the leader has changed, no? Very agree. different na yung leader. Si PRRD, no? Talagang siya yung chair ng LCAC. Ito, All out yun. sumusnort-snort, kaibigan pa ng kaibigan ng CPP, di ba? Paano mo, tsaka walang alam. Zero, bobo, ubod. Kasi nga, punong-puno ng drugs yung utak eh. Talagang lifetime of Di ba? So, Ma'am, at least nakakontribute tayo dito na pinag-uusapan pa rin natin ito. Kasi ma'am, ang isang nagbago, nang wala na tayo doon sa NTF-ELCAC at hindi iba na yung direksyon ng pag-engage decisively sa urban operations countering sa CPP, NPA, NDF, lumakas din po ang kanilang international network operations. Dumami po ang mga pumapasok na mga kabataan na nare-recruit from abroad. At dumami din po ang pagpasok ng mga donations and mga projects for terrorism financing na napabayaan na rin, Ma'am Lorraine. Pero Eric, I don't know ha. Let me ask you what you think about this. Kasi ang pakiramdam ko dito, for as long as the people keep educating themselves, their children, etc. Kasi alam na nila kung sino ang CPP eh, 'di ba? Tama. Tingin ko hindi na sila tingin ko tapos na ang CPP. I mean, to the extent na kapon na rin sila. Sobra silang kapon. You go to their pages, wala ka makikita kundi pinagtatawanan sila ng tao. Minumura Diba? pa. Minumura, Tsaka yung deaths nung 19 na yan, sa magsi-statement sila, but even in their own in their own pages, But of course, it's the pinakamali na pwedeng gawin is to be complacent, 'di ba? Na tapos na yan, hindi. Kasi talagang parang yung nangyari kay PRRD tsaka kay Bangag, 'di ba? Na pwede tayong mawalan ng gana na biro mo, napabagsak na natin yung CPP, tapos ngayon nakabalik sila, ganyan. Pero I think that what saves me from yung despair is that part of the job is really knowing that the job's never done, lalo na pag ganyang kalaki. 'Di ba tuloy-tuloy lang tayo hanggang siguro mamatay tayo, Eric, nang sasalita tayo tungkol dito kasi malalim ang ginawa nitong mga CPP dito. Diba? Almost Pero 60 years na in your opinion, ano yung status nila ngayon? Hindi na sila makakabalik, ma'am. Doon sa dating status na umabot sila ng 10,000, umabot sila ng 96 guerrilla front, umabot sila sa 79 provinces, umabot sila sa halos lahat ng schools, napakalakas nila internationally, pati mga NGOs nila, napakarami. Hindi na nila mababalikan yun. They cannot go back there. I agree to you. The qualitative and quantitative level ng pinabagsak sila ng NTF-ELCAC, that cannot be achieved again. At least in the next 20, 30 years. Mahirap. Ang status nila ngayon, mga kababayan, ng CPP, NPA, NDF, ay ang paggamit ng urban operations to produce more activists and cadres again to propel the organization. Kasi ang doctrine diyan, ma'am, the party, referring to Communist Party of the Philippines, the party is only as good as its cadres. The cadres are the leaders and the organizers. Yeah. And 80% of the cadres and organizers come from the youth and student sector. Then doon sila nakapokus ngayon. Pero sa tanong mo, kaya pa ba nilang mag-recruit ng tag 10,000 youth, 8,000 youth, 5,000 youth? No, hindi naman pwede. Pero ikaw na rin na nagsabi, one life lost is one life too many. Yeah. Pwedeng 10 na lang, dati nakakapag-recruit ng 50, 100. Sa ngayon, nakakapag-recruit sila 20, 10. Ang nag-NPA, 3, 4. Pero sayang pa rin, pero dahil nandyan sila, there is still a cycle na may nasasayang at nawawasak na buhay at pangarap ng kabataan. Kaya hindi rin tayo pwedeng tumigil. Pero as to the level of capability to recover fully and achieve qualitative and quantitative level kapag yun ang inabot nila bago sila durugin ni Pangulong Duterte sa NTF-ELCAC programs, they cannot achieve that anymore in the next 20, 30 years malabo. I'm of the mind na para matapos ito, bawat eskwela dapat may LCAC office, bawat opisina sa gobyerno may LCAC office, bawat sektor may LCAC na, yung mindset na LCAC para matapos na ito. At ang nakikita ko na makakagawa niyan si Inday lang, wala nang iba. Wala nang iba. Meron ka ba naiisip na iba pa, Eric?
Wala. Na pwedeng- Right now, Yeah, dahil wala yes, naman right now. tapos ng term ni Pangulong Duterte, wala. Si Sara lang talaga. Sara talaga, no? Kung kaya't nga, kaya nga Including nakipunta mga ang strong rule of law and law enforcement. Yeah, yeah. Yan ang Because kailangan kasi. that's also all part of it, 'di ba? Yung pag-LCAC. Alam mo, yung LCAC, mga kaibigan, yung kagandahan niya talaga, para siyang mini government, 'di ba? Lahat kasi ng gobyerno na ahensya nandiyan lahat, no? Tapos Coordinated. barangay development program, pero yung target niya, yung pinaka-target niya na tutulungan talaga yung mga communities na nahawakan ng ano. Pero syempre lahat, pati mga Tama, tama. mga ganyan, ano. Pero ang gandang practice nung nagawa natin na nag-converge yung gobyerno, etc., 'di ba? At ang nakikita ko na may ganyang leadership si Inday. Kasi nagawa na niya nagawa niya sa Davao Sa Davao. Yeah. Hindi katulad si Risa Ontiveros, no? Walang alam yan, no? Plus, syempre, At tayo, ma'am. CPP. Ma'am, tayo namang dalawa, Yeah. kahit walang posisyon, walang sahod, we will volunteer ni Ma'am Lorraine for that. Oo naman. So, oo. recommend to Inday na itong gawin natin, Yeah. ma'am, kung Yeah. okay sa'yo to. Kasi yan ang magsusustain. Yeah. Doon na sana tayo patungo, ma'am, kung tinuloy-tuloy ni Marcos Jr. ito. Yeah, yeah. Tama ka dyan. Tsaka yung si Inday, ano siya talaga, ganun din, no? Hindi mo kailangang bayaran para gawin niya yan. Tsaka alam na alam niya. Hindi katulad, kunyari, sino ba yung mga lumalaban sa kanya? Si Hontiveros, di ba? Akbayan yan. Eric, ano ba yung akbayan? Ang Akbayan breakaway. Sige. Ang Akbayan breakaway, kaya tinatawag po ni Ka-Eric yan na hilaw na komunista. Dahil wala silang armed terrorist unit na NPA. In fact, pinapatay sila dati ng NPA, kaya humingi sila ng tulong kina Peter Mutok para i-neutralize ang threat ng NPA laban sa kanila. So ang Akbayan, nagkukunwaring kaliwa, nagkukunwaring komunista, pero takot na humawak ng armas. Pero gusto rin nilang pabagsakin ng gobyerno. How? By sabotaging the government, by being inside the government. So ang taktika nila is sabotage the government, join the government, but timingan nila na kapag lumala ang krisis, odyukan nila ang tao at baka makakuha sila ng poder kagaya ng pag-infiltrate nila noon kay Noynoy Aquino sa panahon ni Pinoy. Pero wala silang armed na component, pero nanguudyok sila para ang tao ay magkaroon ng kaguluhan. Yan ang kaibahan nila, ma'am, ng Akbayan dito sa CPP, NPA, NDF. At saka yung iba pa, no? Like sila Isko Moreno. Hindi, talagang compromise. Oo. Walang Na prinsipyo. compromise. Yeah. Oo. Kasi At mahalaga din man pa yung binanggit ni Ma'am Lorraine sapagkat ang CPP, NPA, NDF, as much as possible, ang mga politiko ay ginagamit nila na aliado maliban pa kay Marcos at kay Romualdez. Kasi the more that there are politicians na sip-sip, balimbing at walang prinsipyo at nakakausap nila at nagagamit, the more na nagiging favorable ang kanilang pagsabotay sa gobyerno. That is true, Ma'am Lorraine. Like Abante. Yes, Dyan sa- pwede. It's a perfect Oo. example si Abante. Abante. Delikado Correct. talaga sa Pilipinas. Dati may isa pa dyan sa Senado. Minsan natin, mabuti kumalma na siya. Si Loren Ligarda. Si Loren, no? Loren Ligarda. Kumalma na. Yeah, that's true. Oo. So parang ano, no, ang strategy kasi ng CPP is yung protracted war. So because of that, nananalo sila ngayon dahil patagal ng patagal, di ba? Na- So sa atin, dapat i-stop na natin ito ngayon. At nakikita ko talaga dyan si Inday, kung kaya't grabe yung pakikipag-alyado ni Marcos at ginagamit yung propaganda machine ng CPP dito sa impeachment at saka basta tungkol kay Inday. Pati kay Digong, ma'am. Si Cristina Okay, Conti, Digong. bidang-bida dyan. Yeah. Oo. Yeah. So, yun ang pinakamagandang endorsement na ayaw ng CPP na maging president si Inday. Ang sinasabi nila, yan ang papatay sa CPP, ayaw namin yan. O, di ba ang ganda? Inday Maganda. na Inday talaga tayo. Lahat sila, ang galing talaga ni Inday, Eric. Talagang bilib na bilib ako sa kanya. Talagang lahat ng totoong kaaway ng Pilipino, no? Yung mga mandarambong, no? Mga oligarkyo, Mga kawatan, CPP. mga durugista. Takot sila lahat na bumalik ang isang Sara Duterte. Pati ba That is durugista? correct. Pati durugista? Durugista. Ma'am, may Talaga? mga takot na takot sila kasi sabi nila mukhang mas matapang pa to kay Digong. Totoo yun eh.
Alam mo si PRRD sobrang tapang, pero yung kay Inday ibang klase, ibang Oo. level. Tingnan mo naman siya. Oh, tingnan mo siya, no? Yung kababuyan na ginagawa nila Luistro sa kanya, no? Yung kongreso. Nakatayo pa rin. Tayo no? Grabe. Tsaka bloodbath talaga yung gusto niya. No? Ah. Hindi ka ba nabibilib? Bilib na bilib ako. Sobrang, Oo, akong iba dyan, ma'am, grabing epekto niyan emotionally, psychologically, mentally, pero andyan pa rin siya. Tuloy-tuloy lang siya. Ikot pa rin siya sa mga tao, mahal pa rin siya ng tao. Punta pa sa kay tatay niya. Nanay pa rin siya. Pag uwi niya sa mga anak niya, nanay pa rin siya. oh, tsaka alam mo siya, pag nag-uusap kami, ang una niyang tatanungin, Doktora, kamusta ka na? Ganon. Siya at saka gusto niya talaga, may sagot ka talaga. Yung totoong tanong. In other words, totoong nangangamusta siya, hindi lang showbiz, ganon. Kamusta ka dito? Ang nakakatakot sa kanya, ma'am, mahirap siya arigluhin eh. Lang yung mga oligarko na gahaman at may mga problema yung negosyo nila sa environment, sa pandaraya sa ganansya. Mahirap nila arigluhin yan si Sara sa ganyan. Kaya nga tingin ko, Eric, no, napapanahon talaga si Inday. At saka kasi nakita natin yung bulok ng lipunan, di ba, ng Pilipino, Philippine Society. Ang bulok-bulok, no? Grabe, talagang kailangan mo, Inday Duterte talaga eh, di ba? Yung talagang walang areglo, walang kompromiso, ganun si Inday, talagang. At saka pag meron siya, naalala ko, parang meron ako nakita na may kumakausap sa kanya na parang parang humihingi ng areglo, something like that. Tapos tingin niya talagang oo, talaga umiiba na yung tingin niya kapag kaganon yung tao. Parang si PRRD may konting polite pa siya, ganon. Pero ito wala. Talaga iba talaga si Inday at napapanahon kasi talagang nasaktan tayo dito sa dinadaanan natin. At saka pagdating diyan sa CPP, si Inday kasi yung Davao City naging insurgency free under her watch, no? Grabe. At hanggang ngayon, ma'am, hindi sila naka-recover doon. Ano yun? Hanggang ngayon, hindi sila naka-recover doon. Bakit ano muna yung Davao, Eric? Sa CPP, anong ibig sabihin ng Davao? Sa matagal na panahon, siguro lalo na sa panahon ng mga late 1990s hanggang sa pagsimula ng year 2000, ang Mindanao po ay nandoon ang halos kalahati ng buong puwersa ng CPP, NPA, NDF, mass base. NPA fighters, local militia, barrio influenced, Communist Party members, finance, network, alliances, influence. Nandun po 50% sa buong Pilipinas, sa Mindanao. And sa Mindanao, pinakasentro niya, Region 11, Davao. Just one example of that, bago po ang NTF-ELCAC, na mabuo ni Pangulong Duterte, I was a consultant sa Eastern Mindanao Command. Sa Davao yan, ma'am, naka-base. Ang East Mincom, 42 platoons ang NPA sa Davao Region alone in January 2018. December, ma'am, ang NTF-ELCAC 2019. Ang Davao Region alone, 42 platoons. Ang isang platoon, mga 30 to 35 NPA yan. Tapos, ang high-powered rifles, mga 1,500 high-powered rifles. Mga 5,000 ang local militia. At ang kanilang guerrilla front, ma'am, ay umaabot, I think, sa 8 or 11. 11 na mga guerrilla front, mga areas yan na magkakadugtong. Sa Davao Region, mga 35% ng pwersa ng NPA sa buong Mindanao nasa Davao Region. Almost 40%. Pero nang umupo na mayor si Inday Sara at nag-implement na si Tatay Digong, si President Duterte ng NTF-ELCAC, lahat ng ito, ma'am, nadurog. At naunang nadurog ang Davao. Na epicenter ng lahat ng mga malalakas na pwersa ng CPP, NPA, NDF. And that we take credit, ang dapat mag-take ng credit niyan, si Inday Sara. Of course, hindi niya kayang gawin yun, Ma'am Noreen, without the lead of a national authority coming from the President. Yeah, and you know what it took to padapa ang CPP, whole of government, whole of nation. Talagang malaking endeavor siya, tsaka grabe yung teamwork na posible lang pag yung leader mo ay mahusay. Correct. Yan si Inday. Kaya tinin mo yung Pilipinas ngayon, 'di ba? So
Ano Eric, doon na tayo sa impeachment kasi Ma'am, gusto kong punta natin ng impeachment. yeah, Kasi nagpahayag na ng paninindigan si Vice President. Simple lang pahayag niya. ganda ng pahayag Ang niya, no? totoong magnanakaw ay hindi po pumupunta sa bangko Yeah. para i-display niya ang kanyang ninanakaw kasi mabubuking ka. Ang tunay na magnanakaw, nagmamaleta. Yun lang ganyan. Mukhang mapapatawa ka na lang, pero yan ang sarcasm, ma'am. Talagang patal, no? Sapagkat malinaw po na hindi siyang nagnakaw. Pangalawa, sinagot nila that what the AMLAC did, according sa legal defense team niya, was an act that violated all laws pertaining to financial protection and correct na pag-process ng mga ebidensya sapagkat kailangan lahat ng ito ay dumaan sa court order o sumunod sa naaayon sa saligang batas at naaayon sa tamang batas. Pag ginawa mo na dayain mo ito at ikutan mo, ang lahat ng ginawa mo ay hindi lamang pang-aabuso, lason at kasiraan po ng buong proseso at ng mga batas na tinapakan ninyo. Sa tingin ko, ma'am, tama yung kanyang binabanggit. Mantakin mong headline ng iba't ibang media kaagad, wala pang 24 hours. Sara Duterte has around 6.8 billion pesos sa kanyang mga bank transaction. Pag nakita sa abroad yon, sa international, napakagrabe pala itong Vice President, 2 billion ang kanyang pera sa bangko kasi hindi naman ay paliwanag. Ma'am, Aggregate. your take on that? Yeah, aggregate yun. Ano yun? Disinformation yun kasi kunyari 100 pesos yung pinasok ko sa bangko, 1,000 pesos pinasok ko sa bangko, tapos withdraw ko yung 1,000, di wala na akong pera, wala nang sa loob ng statement ng bangko, pero nakasulat doon 2,000. 2,000. No, so aggregate yung pagkakaano. Pero for me, when I'm looking at all of this, the real story is her statement also, what she said. The person behind that impeachment is Bongbong Marcos, no? Because, and that makes perfect sense, no? I didn't need to be told that because it's obvious to me. But yung brazenness, no? Yan tinama si Buenaventura. Kakaupo lang niya eh. Pero he committed a criminal offense, no? A criminal offense. Can you imagine? Ang lakas ng loob, di ba? Brazen, with impunity. Kahit yung COA nakisawsaw. Nahala mo ba hanggang ngayon wala pa ring copy ng disallowance, notice of disallowance ang Office of the Vice President hanggang ngayon. Pero nauna na sa Kongreso, di ba? So, at naka-press release na. yes, tapos itong Kongreso ganun din, 'di ba? Yung yung bank secrecy laws at saka yung Bill of Rights ng Vice President, very brazen with impunity and lakas ng loob. Kasi ang backer nila si Bongbong Marcos, yung walang yung drug addict na yan na magnanakaw na yan. No, so that to me is the real story. And while we're bearing all of this, no, wag nating kakalimutan yan kasi may araw tayo ng singilan, no. Hindi walang kalimutan itong pinaggagawang kalokohan ng drug addict na yan. Na very dangerous yon because pinapahina mo yung mga batas natin. No, at saka you're making a travesty out of this very important democratic process. Can you imagine, no, kakaawa ang Vice President na yung karapatan niya, yung persecution na ginaganyan-ganyan na lang siya, di ba? Pero solid lang siya, no? But to me, naawa ako talaga. Nababastosan, sobrang bastos, no? At maalala mo yan, Ma'am Lorraine, when the ponente, written by Senior Associate Justice Marvick Leonin, sinabi niya, the office of the Vice President and the Vice President, they are the constitutional standby president. Standby president siya, therefore, kapag ginalaw mo ang mechanism of accountability, you have to make sure that the weight of evidence, the principle and objectivity on the process na dapat may ebidensya ka dyan, mayroon kang tamang proseso, may tamang pagtingin ka sa gagawin mo, ay dapat isiguro mo dahil ang gusto mong tanggalan ng kapangyarihan ay isang standby president. Yan pong tono ng pagkakalahad. Hindi siya dekorasyon. Hindi siya parang option, dyan ka lang, spare tire ka. No. The Vice President is a standby president. Na anuman ang mangyari, anumang ang kasalanan o anumang pagkakaroon ng sirkumstansya na mawawala ang sitting president,
ang papalit ay ang Vice President.